So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong gabi po is pagpapatuloy po natin ang ating huling talakayan para sa ating huling series na patungkol sa Harnessing the Power of Words. And I hope na sa pagtatapos ng ating talakayan ay marami tayong makuha learnings and lessons na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And hiling ko rin na sana ay naunawaan natin ng mabuti ang kahalagahan ng pananalita. Naway magamit natin ng tama ang ating mga natutunan at sa pagtatapos ng ating talakayan ay sana ay mas maging better pa tayo sa paggamit ng ating mga salita. Kaya humanda po tayong tanggapin ang salita ng Diyos ngayong araw. So, tinalakay na po natin yung una dito is speak to inspire. Pangalawa, speak with purpose. Pangatlo, speak from pure heart. Pang-apat, speak the truth in love. And panlima, speak with integrity. Pang-anim, speak with kindness. And lastly po, yung ating tatalakayin ngayong araw which is yung speak by the Spirit. And para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, sabi po dito, "This is what we speak, not in words taught by us human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words," or sa Tagalog naman po, "Kaya nga, kami ay nangangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipapaliwanag namin ay mga katotohanan spiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu." And para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is the Spirit speaks to us. So, yung Santong Espiritu po ay nangungusap sa atin. So, sa paanong paraan? So, yung Santong Espiritu is nangungusap sa atin, not in a way na literally naririnig talaga ito ng ating tenga. So, hindi po ganun yan. So, pumapasok po yung Santong Espiritu sa atin kapag nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda. So, bago pa lang natin gawin yung bagay na yon, papasok na yung Santong Espiritu sa ating konsensya, which is ito yung nagdidikta sa atin na huwag natin ituloy yung bagay na iyon. So, same thing din sa paggagawa naman tayo ng mabuti. So, lalo pa tayong pinupush ng Santong Espiritu para gawin yung bagay na iyon dahil alam niyang makakabuti ito para sa atin. Pangalawa naman is the Spirit speaks through us. So, yung Santong Espiritu po is nangungusap through us. So, kinakausap po tayo nito upang mas lalong lumakas ang ating pananampalataya at tinuturuan tayo nito ng mga bagay na ating bibigkasin. At the same time, ginagamit din po tayo ng Santong Espiritu upang makapakinig ng salita ng Diyos ang ibang mga tao. At panghuli naman po sa ating katuroan is the Spirit empowers our words. So, yung Santong Espiritu po ang nagbibigay ng sense and kapangyarihan dun sa ating mga sasabihin. At ito rin po ang ito po siya rin po ang gumagamit mismo sa atin upang makarating sa ibang tao ang salita ng Diyos. At Santong Espiritu din po ang mag-e-empower sa atin to do such things. Kaya wag po tayong mangamba. And paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? First is receive words from the Spirit. So, tanggapin po natin ang salita ng nanggagaling mula sa Santong Espiritu nang sa gayon ay magkaroon tayo ng gabay sa ating buhay at nang mas maunawaan natin ang mensaheng nais iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa is speak through the Spirit. So, magsalita po tayo through the Holy Spirit. So, hayaan po natin na ang Santong Espiritu ang mangusap sa atin at makakasiguro po tayong tama at may katotohanan ang mga salitang ating mabibigkas. And panghuli naman po sa ating application ngayong araw is harness the power of words by the Spirit. So, hayaan po natin na ang Santong Espiritu ang manguna sa atin at ito po ang mag-utilize at mag-e-enhance ng ating mga salita. Kumbaga, sa pamamagitan ng Holy Spirit, mas nagiging powerful and
interesting yung ating sasabihin at ibabahaging salita sa mga tao.